ay parang pelikula. Kaya ngayong linggo, for the whole family ang mga kwento. Lunes, dating rated R, ngayon rated RX na. Agad ako lumon sa kanila. In the name of God, wala kang sakit! Mystica, faith healing na ang kanyang bagong racket. Lord, na-feel ko na parang ito namalog na bilay. Martes, pinalayas na nga ang biyenang rated walang pakialam. Nagtutungi po ako. Kaaminin ko. Dahil palagi impyerno ang bahay. Pati bayaw na may karamdaman, itinataboy din sa kanilang tahanan. Nagugutom po siya. Umandar po yung epilepsy niya. May nararamdaman ka ba ngayong kakaiba? Miyerkules, Gusto ko talaga magpakamatay. not for public exhibition si nanay na rated papansin. Pag inom ako chlorine, ako. Yung battery, dinuro ko talaga, ininom ko ulit. Tumalon ako sa bangil, napilayan ako dito. Kaya naman anak at kapitbahay, di na siya kayang tiisin. Kung gusto mo talaga magpakamatay, ako na lang papatay sa'yo. Huwebes, rated double H nang mahuli silang magka-holding hands. Nubod ko siya ng kutsilyo dahil... Sino ba ng kutsilyo? Pero sagot nila pareho'y rated todo tanggi. Yung asawa po niya may gusto sa akin, pero never ko po inano. Ano ba talaga ang tunay na karelasyon mo? Biyernes, pag-iibigan nila'y may parental guidance na rating. Mahal ko po siya, hindi lang sa salita. Pakiramdam ko, pagkasama ko siya, masaya po ako. Dahil si Kiana Reeves, di raw type ng kanyang family. Hindi pa siya nag-aaral ngayon? Huminto siya. Bakit siya huminto? Simula ko nung naging sila ni Kiana. Ano man ang rating, ito ang mga kwentong aabangan mo sa Face the People. Ako po si Mystica. Ay, ang galing! Sabay tayo! Split queen noon, isa na daw manggagamot ngayon. Isa po akong preacher at spiritual healer. Pinagpalit ko po ang showbiz kahit magdildil tayo sa asin, magtanim tayo ng gulay, magtinda ng ice candy. Na nandun ako, nagbabantay para lang makabenta ng gulay. Eto, baldado pa rin po ito dahil po sa kahumugas. Anong hiwaga ang bumabalot sa kanyang bagong katauhan bilang si Ruby Rose? Karir ko, buhay ko, pangalan ko ang itataya ko. Ipakita mo lang, Lord, na kaya mong ibigay yung healing power sa akin. In Jesus' name! In the name of God, wala kang sakit! May katotohanan ba? O gawa-gawa lang niya? May mga naniniwala, gimmick ulit ito. Kung gusto ko pong lukuhin ang bayan, hihingi ako ng donasyon. Nilustay ko ang pera ko lahat para tumulong kahit sino hindi ko kilala. Ang totoong pagkatao po hindi na sa labas, nandito sa puso. Gusto ko pong yun ang makita ng lahat, hindi yung nag-i-split lang. Abangan ng buong kwento ni Mystica sa Face the People ngayong Lunes, 4:30 p.m. sa TV5. Kapatid, kahit na sino ay pwede magkaroon ng problema, ordinaryong tao ka man o celebrity pa. Patuloy dito, Jelly, ang bisita natin ngayong hapon na isang celebrity na merong mabigat na pinagdaraan ng issue. At syempre, hindi natin hahayaan na lumipas ang hapong ito na hindi natin siya natutulungan sa kanyang problema. At ang lagi nating kasakasama para magawa ito ay ang grupong hatid ay Payong Kapatid. Attorney Ben Acosta. Dr. Camille Garcia. Father Sonny Merida. Sila ang ating konsyensya ng bayan. Magandang hapon, taong bayan. Handa na ba kayong makialam? Handa na rin ba kayong makipagharapan? Face the truth, face the consequences, face the people. Naging kontrobersyal ang takbo ng kanyang karera bilang isang celebrity hanggang sa nagdesisyon siyang talikuran ang tawag ng showbiz. Mula noon, nakinig at tumugon siya sa tawag ng simbahan. Pero nagkaroon siya ng mga hindi magandang karanasan at siya ngayon ay naguguluhan. Ito ngayon ang dahilan ng kanyang pagharap sa atin at ang pag-upo niya sa ating silya de konsyensya. Sino nga ba siya? Kapatid, magpakilala ka na.
Ako po si Mystica. Isa po akong preacher at spiritual healer. Pero dahil po sa mga pinaggagawan ko po, tuluyan ko na po bang talikuran ang showbiz? Mystica, maupo ka na sa ating Silya de Conciencia. Ngayon, ano ang dapat gawin, taong bayan? Mystica! Okay lang po. Thank you so much. Your hair is so dark. Sanay akong blonde ka. Oo nga. Kasi nagpahinga po ako bilang Mystica, so akala ko, tuluyan ko na talagang ibalik yung totoong ako. Kasi natural po, pag iniwanan mo po ang showbiz, natural ipakita mo na eto ako. Mas simple, pero Yes, maganda. simple. Ay. Parang di ka tumatanda. Ay, salamat po. Ano ba ang totoo mong Nabuhayan tuloy pangalan? ako, thank you. Anong totoo mong pangalan, Mystica? Ruby Rose. Ruby Rose. Mas gusto mo ba nga tawag sa'yo, Mystica or Ruby Rose? Well, noong kasagsagan po ng aking karir, palagay ko po mas maganda yung Mystica. Pero as of now po, dahil naglaylo po ang aking karir bilang Mystica, so mas gusto ko po noon na tawagin na lang ako sa totoong pangalan. Ruby Rose. Anong gusto mo itawag namin sa'yo? Ruby na lang po. Ruby! Sincere. Parang di ako sanay. Parang gusto hindi ko ako siya tawagin sanay. Mystica. Parang ang gusto kong gawin na sabihin, dali na, Mystica, mag-split ka na! Okay, Ay, Ruby! Mystica Rose. Yes. Ruby, bakit mo tinalikuran ang showbiz noon? Kasi may mga signs po kasi nagpakita sa aking dreams. Lalo na po kasagsagan noon na ako'y nagpo-produce ng sarili kong TV show. Tapos, yung asawa ko ngayon, which is Kid Lopez, by the time hindi pa kami kasal. And then, it so happened na nagkaroon po ako ng 3 dreams na talagang nightmare na akala ko that would be the end of it. Yung decision ko po na talagang pagtalikod sa showbiz, akala ko tuluyan ko na talagang i-give up yung sarili ko para na lang sa Lord. Ano ba yung mga naging panaginip mo? Nung una po kasi, nakaano po ako, nakahiga ako, tapos biglang may mga nakaputi, parang mga anghel, parang ganon. So I thought, ano ba ito? Ito ba yung mga magdadala sa akin sa heaven? Ganon. Kaya lang, nag-second thought po ako na baka mamaya, pag ginanon ko, kinuha na nila ako kasi lahat nakaganon habang nakahiga po ako. Kung ibinigay ko sarili ko pagkatapos, yung pala, mga nagpapanggap lang ng mga anghel, and then, to find out later na nasa ibang lugar na pala ako, sabi ko, no. So, talagang pinaglaban ko yung sarili ko na bumangon. So, yun po yung una. Pero, inignore ko po yun. Wala pong nakaalam ko ano yung first dream ko. And then, second dream, eto na po yung napakalaking pit, parang napakalaking butas, napakadilim, pero kitang-kita ko, inaaninag ko yung parang lumalagablab doon sa ilalim, pinaka-ilalim mismo. Sabi ko, eto ba yung tinatawag na hell na parang may nagsasabi sa akin na sige na, lumundag ka na, sige na, Mystica, parang ganon. Pero just like the other dream nung una, hindi ko pa rin give up ko. Sabi ko, sandali lang, I have to find about heaven and hell. Kasi baka mamaya eto may mga signs talaga na talagang I have to give up showbiz. Kasi prior to that kasi naging healer na rin ako. Kaya sabi ko, siguro eto na yon. Bakit pa kasi ako bumalik-balik sa showbiz? And then yung pinaka-third po, eto na yon. Sa aking panaginip, meron pong maliit na bata, nakahubad. Tapos pag lingon ko ng gano'n, biglang ituro ang langit, tapos biglang bumulag ang truth! Tapos biglang bumulag ako sa as in, para akong natunaw. Sabi, ano? Parang hindi ko maipakita yung mukha ko kasi feeling ko matutunaw ako. Tapos sabi, Lord! Tapos nakikita ko yung sarili ko, umaangat, bumababa. Parang astral projection. Yes, parang ganun po. And then, natural, usually hindi naman siya tumatawag sa akin. Biglang tumawag sa cellphone. Sabi ko, my God, may nangyari sa akin. Umuwi ka na, please. Umuwi ka na dito. Kailangan ipaliwanag ko nangyari sa akin. Umuwi ka na, please. Para siyang jet umuwi. Nakita niyo yung reaction ko as in nababaliw. As in, sabi ko, ayoko na dito. Umuwi na tayo. Ayoko na dito. Ayoko na showbiz. Bahala ka dito ka na lang. Bahala ka sa buhay ko. Aalis ako dito. Kung showbiz ka, sige, go. Pero ako, para sa akin, hindi. Pagpatuloy ko na yung pag-heal ko, pagpatuloy ko na yung pag-preach ko sa Lord kasi naumpisahan ko na rin lang. Sabi ko, tapos bumalik-balik pa ako sa showbiz. Tapos kung ano pinagagawang dito, ayoko na, umalis na ako dito. And then, since naman nakita niya talaga na I was so serious with my plan, sabi ko sa kanya, first of all, nagsasama tayo, hindi tayo kasal. Bawal. Kaya siguro nabulag kayo, bakit all of a sudden,
we got married instantly. Yun po ang dahilan kung bakit. Kaya sabi ko, kung mahal mo ako, prove it to me, sumama ka sa akin. Pagsaservisyo ko sa Lord. Sumama po siya. Nag-baptize po kami pareho bago po kami umuwi. Saan kayo pumunta? Pumunta po kami sa Nueva Vizcaya. I was preaching. Sinishare ko po kung ano yung naging story ko, naging testimonial ko, mistika dito sa showbiz. Sabi ko, oo nga, masagana ang pera, nakatira sa mga mansyon, magagarang kotse, lahat, ang sarap ng buhay. Pero sabi ko, pinagpalit ko po ang showbiz dito. Kahit wala po kong trabaho, walang pera. As in zero. Kasi yung mga pera ko na-invest ko sa mga lupa, mga ganun, as in zero. We will find out talaga kung ano ba talaga ang role ko dito. Sabi ko, kahit anong mangyari, pakita natin, kaya natin. Kahit magdildil tayo sa asin, magtanim tayo ng gulay, magtinda ng ice candy, which I did. Nagtinda po kami ng ice candy para lang po kumita ng 5 pesos per ice candy. Nagbabantay para lang makabenta ng gulay sa palengke. Hindi ba ako nahiya just to prove them na kung ipinalit mo ang karir mo sa Diyos, bahala na ang Lord sa'yo. Kausapin muna natin ang taong bayan dahil mukhang may mga tanong sila, I'm sure. Mystica, hindi kasi ako naniniwala sa ganyan eh. Kasi nung una, na may kapitbahay kami ganyan, na naggagamot na binababa ng mga espiritu. Puro naloloko lang nila ang tao. Kaya hindi ako naniniwala sa ganyan. Yung sinasabi mo, hindi ako naniniwala. Kasi nakita ko talaga eh. Kung gusto ko pong lukuhin ang bayan, madali lang po. Ipagpatuloy ko ang panggagamot. Hihingi ako ng donasyon, pera. Pero hindi ko po ginawa yun. Kung ang mismo ang tatay ng anak ko, lalapos sa akin para magpatulong. Colon cancer. Sabi ko, hindi na baling maubos ang pera ko. Pero sabi ko, Lord, hindi po pera ang hiling ko sa iyo ngayon. Please give me the power to heal my son, Father. Pagkatapos mo, na-feel ko na parang ito naman yung parang nabila eh. As in, hindi ko na talaga kayang maano. Sabi ko, Yaya! Tapos yung aking bodyguard, sabi ko, tulungan niyo ako! Parang nabila itong kamay ko! Wala naman po akong ginawang humiling sa kanya na kahit ako po ang magsakripisyo, ibigay mo lang yung power para maihil ko ang ama ng anak ko. Dumating po siya. Parang kalansay na po. Payat na payat. Anong pangalan ng dati mo asawa? Romy po. Si Romy. Romy Manlapas. Anak po siya ng dating komedyanteng si Rudy Manlapas. Dalawang doktor po siya nagpa-consult. Colon cancer, positive. So ngayon, parang challenge ko ang Lord. Sabi ko, Lord, dalhin ko siya sa church, dinala ko po siya. Habang pinipray po siya ng pastor at that time, bigla pong talagang sumakit ulit. Sabi ko, Lord, at ginamit ko ulit. And then after a few minutes, nawala na naman yung sakit. Hindi pa po ako nakontento. I cannot tell everybody na nahil ko unless dalhin ko sa hospital. Habang check na po siya, tinitingnan ko po talaga sa x-ray, may nakikita na parang bukol, tapos biglang nawawala. Nagpapakita ulit, biglang nawawala. Sabi ng doktor, sandali lang, ano ba to? Pwede umuihi ka muna, balik ka. Lumabas po ako. Nagdasal ako ng nagdasal, Lord, i-prove mo, please, i-prove mo. Tapos, habang inaantay na po namin yung result, nandun siya, nakaupo, sa harapan pa ng ibang mga pasyente, ibang mga tao nandun. And at that moment din, pinatawag ko na rin yung kaibigan ng kuya ko na may tuberculosis. Talagang, inano ko po yung ko sa kanilang dalawa. Wala akong pakialam kahit nung sabihin ng matao, sabihin nila na eto, gimmick or whatever, I didn't care anymore. Lumabas ang resulta at nakadokumento. Sabi ng doktor, oh, wala naman pala eh. Agad ako lumul sa kanila, see, sabi ko, in the name of God, wala kang sakit! Gumaling sila pareho? Yes po. Okay, alam ko, marami ka tayong kwento sa amin, pareho. Mystica. Kami, lahat natutulala sa mga kwento mo.
Pero oras na muna, taong bayan, para tayo muna ay magbotohan. Taong bayan, sagutin lamang ang tanong namin na ito. Nakita raw nga ni Mystica, kita niya ang impyerno at ang Santo Niño sa kanyang mga panaginip. Ito ang naging dahilan para siya ay magbago at magbalik loob. Dapat na ba niyang tuluyang talikuran ang showbiz para maging ganap na sugo at manggagamot? Oo o hindi? Gamit ang inyong vote pads, i-press ang A kung oo or press B kung hindi. Taong bayan, vote na. Buong Pilipinas, maki-face react na sa ating issue. You can join by simply texting react space followed by your message and your name at isend ito sa 5656. This is open to all networks. Ito pa, kung ang text ninyo ang mapipiling reaction ng araw na ito, may 500 pesos worth of load na naghihintay sa inyo at 3 lucky texter ang mananalo every day. O di ba? Nag-face react ka lang nagka-load ka pa. Pwede nyo rin i-tweet ang inyong reaction using the hashtag FaceReact. At syempre, pwede rin kayo bumoto sa ating online opinion meter na nasa official website natin at sa ating Facebook page. Meron din nga yung live feed na mga opinion at reaksyon, kaya react na kapag kayo may oras. At base sa ating opinion meter dito sa studio, 63% na nagsasabing, oo, talikuran na niya ang showbiz, pero may 37% pa rin ang gusto siyang manatili sa showbiz. Dapat raw na talikuran na ni Mystica ang showbiz para tuluyang maging alagad ng simbahan. Bakit naman niyo ito nasabi? Irma Gandia at Macario Gandia, humarap na kayo. Irma at Macario, bakit niyo naman gustong talikuran na niya ang showbiz at talagang tuluyan ng maging alagad ng simbahan? Kasi sa kanya, may, kumbaga, may dating siya sa tao. Tapos, kapag may mga nakikinig sa kanya, may impluensya. Nanghihinayang kami nung malaman namin na nandito na ulit siya. Kasi sabi namin, mas marami pa siyang ma-reach out kasi sa kanyang mga karanasan, yung kanyang panaginip, based sa kanyang panaginip. So para sa inyo, parang marami pa siyang matutulungan. Okay, kasama natin ang mga kasama sa simbahan nitong si Ruby. At ayaw nilang tuluyang magbalik ng showbiz si Ruby. Marami pa raw siyang matutulungan. Alamin natin sa kanila ang kanilang buong kwento sa pagbabalik ng Face the People. Ayon kina Irma at Mac, dapat maglingkod sa simbahan si Mystica. Ano bang nakita nyo kay Mystica o kay Ruby para maging, para maging alagad ng simbahan na ayaw nyo siyang bumalik sa showbiz? Based po sa pagka-encounter natin sa kanya, yung testimony din niya kanina, yung panaginip po, yung napanaginipan niya, hindi human yun, kumbaga, galing sa taas. So yun yung gusto namin na suportahan sa kanya. Isa pang point na nanghinayang kami, yung physical na presence niya na kasama namin siya minsan. Mga kapatid, kung nanghihinayang sina Mac at Irma sa pagtalikod ni Mystica sa gawaing simbahan, kung sakasakali hindi pa naman tumatalikod ng tuluyan, di ba? Nandun pa siya sa gitna, kumbaga di ba siya tumatawid sa daan. Ang tatawagin naman po natin ay botong-boto sa pagbabalik showbiz ni Mystica. Aling Elsa, Timbresa, humarap na po kayo, Aling Elsa. Aling Elsa, magandang hapon. Dito po kayo. Kayo po ba ay fan ni Mystica, Aling Elsa? Hindi. Ay, hindi. Pero bakit po kayo, sige po, sang-ayon na magbalik showbiz si Mystica, ba't niyo siya gustong bumalik muli sa showbiz at maging active ulit? Siya ay tinuring kong anak at tinuring din niya naman akong ina. Ano po ang mga usual na problema po na kanyang inihihinga sa inyo? Ano po pwede niyo sa aming maikwento lang? Masakit ang loob ko. Sabi ko, bakit mo natiis na ganyan? Kaya mo namang mamuhay ng donya. Bilang bakit artista, bilang artista. Bakit ka bumalik dito na magpakahirap lang dyan? At wala naman tumulong sa kanya. Ano sabi niya? Umiiyak siya. Mami, gusto kong mamuhay ng tahimik na walang taong nakikialam. Pero bilang ina nga, sinabi ko sa kanya, kung maaari, bumalik ka na lang mag-artista. Kasi sa artista, pwede ka namang mamili ng papilan mo. Hindi yung mag-i-split ka o kaya hindi,
maari mo pa rin gamitin ang Diyos. O kaya yung mga papel mo na hindi mahalay. O mamili ka na lang. Sige po, Mama, magtatanong lang po tayo sa ating konsensya ng bayan. Dok, itong mga panaginip ni Mystica, gaano nga ba kahalaga yung panaginip para ma-interpret mo siya as a sure sign na ito na it is a calling from the Lord? O baka naman kasi minsan, ano ba ang difference ng dream at hallucination? Ganon, di ba? Alam niyo kasi, tandaan niyo, napakahirap mag-interpret ng dreams. In terms of psychological perspective, palagi naming sinasabi na kaya tayo nananaginip kasi wish fulfillment yan. Ano ibig sabihin nun? Yung mga gusto nating pangarap sa buhay, yung mga ambisyon natin na hindi nagagawa, minamanifest sa dreams. Kaya tayo bilang tao dapat wag basta-basta magsasabing gano'n na, oh, ito yung panaginip ko. Ibig sabihin ganito. In fact, napakahirap yung tinatawag nating magkaroon ng discernment. Pero paano po yung kay Mystica na may healing power siya at napatunayan niya ron yung napagaling niya ang kanyang dating asawa na may colon cancer. Pati may tuberculosis, hindi ba? Napagaling niya pa. Alam nyo, lahat tayo may kapangyarihan para magpagaling. Kasi lahat tayo marunong manalangin sa Diyos. Oo, nandoon na nananalangin ka. Pero, ang tao, yung mismong tao yon, meron siyang kakayahan na sabihin, Lord, pagalingin mo ako. So, nagkakaroon ng autosuggestion yung katawan para siya ay gumaling. Kaya, wag niyo sasabihin na talagang lahat, kapangyarihan yun, kapangyarihan. Nagkakaroon tayo tuloy ng ideation, baka mamaya, feeling natin ngayon, talagang messianic ang ating dating. Mahirap yun. Paano na pag may nagpagaling at di natin napagaling? Oo. So, ito na. Magtatanong tayo sa taong bayan. Salamat po, Doc. Sino ang gustong... Ayan. Sa akin po, kasi po yung nangyari po sa inyo, di ba? Kumbaga, kayo lang po yung naging kasangkapan. Ginamit ni Lord. Kaya napagaling niyo po yung husband niyo. Yun ang pinakatama. Kasi after that po, nalaman nila sa TV, sa YouTube at lahat-lahat, ang dami na pong nagre-request, taga Mindanao, Visayas, iba't ibang mga cancer, iba't ibang sabi ko, kung kaya kong napagaling ang isa through my faith, kaya nyo rin. Hindi ako ang Lord. Tawagin nyo, it was an emergency call kung ano yung ginawa ko. At kahit sino, pag emergency call at talagang buong puso't kaluluwa, binigay mo, Lord, please, tulungan mo ako. Imposibleng hindi kanya tutulungan. So, hindi natanggihan mo. Tinatanggihan mo ang mga lahat po tinanggihan ko lahat. I-heal sila. Dahil ayoko pong isipin nila na, oh, ano nang nangyayari nito? Ako po against sa mga ganon. At ako po mismo, hindi ako pupunta magpahil kahit sino. Unless na talagang emergency na ako po ang nangangailangan, tatawag po ako ng directly to the Lord and nobody else. Salamat. Thank you. Salamat. Okay, salamat. Magbotohan muna tayo, taong bayan. Sagutin lang ang tanong na ito. Dapat na bang tuluyang talikuran ni Mystica ang showbiz para maging ganap na sugo at manggagamot? Oo o hindi. Gamit ang inyong mga vote pads, i-press ang A. Kung oo, dapat tumigil na siya. Or press B, hindi. Dapat ituloy pa niya. Taong bayan, vote na! Buong Pilipinas, paki-face react na rin sa ating issue. You can join by simply texting react space face / followed by your message and your name. At isend ito sa 5656. Open po ito sa lahat ng networks. Ito pa, kung ang text ninyo ang mapiling reaction of the day, may 500 pesos worth of load na naghihintay sa inyo. 3 lucky texters ang mananalo everyday, kaya mag-text na kayo. Mag-tweet din kayo ng inyong reaction using the hashtag FaceReact. At syempre, may online opinion meter pa rin tayo sa ating Facebook page. At official website din po para sa mga nasa kanilang tahanan na gustong bumoto sa ating poll question for today. At ang resulta ng ating opinion meter mula dito sa studio ay... Mystica, 36% na nagsabing oo, talikuran mo ng showbiz. At 64% na nagsabing wag mong talikuran ng showbiz. Matigas naman ang kanyang paninindigan na bumalik na nga sa pag-aartista itong si Mystica. Narito na ang kanyang asawang, si Kid Lopez. Kumarap ka na, Kid. Kid. Ito na, Kid, ikaw na ang magsabi sa aming lahat. Bakit mo gustong-gustong bumalik na si Mystica o si Ruby sa showbiz? Kasi po, hindi po kasi bagay sa kanya yung nagluluto po siya ron sa province. Tapos,
parang iniinsulto siya ng mga tao. Pag, Talaga? Anong pag-iinsulto? Yun ay kwento mo sa amin. Kasi lagi sinasabi, ano tuwing po may bumibili ron, sabi, si Mystica ba yan? Parang, naman, bakit dito siya napadpad? Tapos nagtitinda lang ng pansit, nagtitinda ng ice cream sa palengke. Parang minamaliit. Parang sa isip-isip ko. Nangyayari sa kanya, hinahamak na siya na ano nangyari. Dati sikat. Oo, dati sikat daw, sabi. Alam ko marami ka pang maganda ikukwento, kaya insert muna natin yan, Kit. Magbabalik po ang Face the People para mapakinggan pa natin ang iba pang mga kwento ni Kit tungkol kay Mystica. Pero solid naman ang relationship niyo ni Ruby. Opo, wala naman pong problema, masaya nga po. Gaano mo siya kamahal? Super, kung gano'n niya ako kamahal, super pa sa akin. Wow, Naging maingay at kontrobersyal si Mystica noong nasa showbiz pa siya, pero naging tahimik ang buhay niya mula nang mawala siya sa harap ng kamera at naging manggagamot at alagad ng simbahan. Dapat na nga ba niyang tuluyang talikuran ng showbiz para maging alagad ng simbahan? Sa puntong ito ay papakinggan mo din natin si Kit. Kit, ikwento mo sa amin. So wala na nga sa showbiz si Mystica, pero nandun pa rin yung nang-iintriga sa kanya at yung magulong buhay dahil nga minamata siya. So ikwento mo sa amin yung panghahamak ng tao, yung hirap na pinagdaranasan Ayun niya. nga po, yung nakwento ko po na parang sinasabihin siya bakit daw dun lang siya. Yung business niya, ba't yun napansitan lang daw, tapos nagtinda ng iskente sa palengke. Natural, yun yung ano eh, yun yung parang nakayanan nandun eh, di ba? Parang nag-i-start ka pa lang. Tapos, marami talaga nagsasabi na ba't dun daw. Tapos marami rin nagsasabi na dapat daw nasa showbiz siya kasi marami talagang kumukuha sa kanya. Oo. So meron pa rin naman siya umaalig-alig Marami po, fans na nangihinaya nga siya, hindi nga siya. Parang na-shock nga yung mga tao, sabi, Mystica ba? Ba't gano'n nagtitinda na ng ice cream sa ano? Tapos yung mga narinig ko parang naano rin talaga nasaktan din ako. Ba't gano'n yung sinasabi nila? Pero sa anong paraan mo siya tinutulungan? Yun po, kumbaga sa ano po siya, pag alam ko na pagod na siya, sinasabi ko sa kanya, sige, pahinga ka muna, ako na lang muna mag-ano rito. Okay na mag-resolve. Pero solid naman ang relationship niyo ni Ruby. Opo, wala naman pong problema, masaya nga po. Gaano mo siya kamahal? Super, kung gano'n niya ako kamahal, super pa sa akin. Wow, ito na nga suportado mo naman kung sakaling babalik siya sa showbiz. Pero alam mo naman sa showbiz, if ever magiging busy ulit si Mystica, baka ma-partner pa yun sa ibang leading man, may selos effect na, okay lang sa yun. Depende kasi ano po, ganun po talaga sa showbiz, talagang depende sa rule po na maano po sa kanya. So okay lang sa'yo, mag-split ulit siya, okay lang po, hindi kasi loso. Hindi naman po. Supportive talaga. Supportive. Kasi kung alam mo talagang mahal mo yung tao, simple huwag ka na magtama hinahalan mo. Hey! Tanungin na natin ang ating konsensya ng bayan, si Attorney. Nanggagamot ho si Mystica sa Nueva Vizcaya. Regular ka bang nanggagamot? Hindi naman regular na parang may healing sessions ka. Di ba tinatangyan Hindi mo po, unless na malapit po sa akin that I really have to do it. So meron naman gano'n na lumalapit sa yung emergency? 7 na po lahat. 7, okay. So, after that, dahil po sa ayoko talaga magkaroon ng intrigan, ano lang niya yan, nagkukunwari ng gano'n. No. Namimili ka. Yes. Emergency cases. lang po yun. Okay. So yung panggagamot po ni Mystica, yun nga, yung emergency cases lang. Hindi naman niya ginagawang business, di siya tumatanggap ng pera. No, I would never. So wala naman po siyang batas na nilalabag, Attorney? Ang panggagamot kasi impression with public interest. Dahil alam naman natin, buhay ang nakataya dyan eh. Dahil dyan ay interesado ang Estado upang maprotektahan ng mamamayan sa mga maaaring maging epekto kung hindi mare-regulate. Dahil dyan, subject to state regulation. Kaya nga, meron tayong mga doktor na sinasabi na kinakailangan ang mga ito ay kumuha ng karampatang kurso at lisensyado ng medisina, kursong medisina. At pagkaraan yan, ay kukuha pa rin sila ng licensure examination. Yun nga yung sinasabi kong state regulation. So, on that basis, maring masabi natin na yung panggagamot ng sinumang tao na hindi naman siya lisensyado, ay maaring malabag niya yung batas na medical malpractice. Kung prayer healing naman po, pray over lang, mga ganyan.
ay kahit na po ganun, dahil marami pong naglipa na po yan sa ngayon. Mga peking healers, ganyan. Yun po ang dinidiscourage ng Estado. Kaya po, sinasabi ko, talagang subject to state regulation yan dahil napakahalaga ang buhay. Maraming salamat, Attorney. Oras na para makausap siya ng ating konsensya ng bayan tungkol sa kanyang problema. Ano kaya ang magiging desisyon ng problemadong si Mystica? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Face the People. Any opportunity para kumita, kahit ice candy or anything para mabuhay po kami. Wala naman pong tutulong sa amin kundi kami. Hindi katulad ng showbiz na isang kanta lang you can earn. For me, there is nothing wrong. There's They don't nothing have, good in... Yes po, for me, I believe that they don't have the right to judge me. Because I know I'm not doing anything bad. It's just a job. It's just so happen na showbiz ang pinili kong job. Just like anybody else na nagkaroon sila ng job. So, bakit hindi ka ng pananaw ng... Hindi kasi, hindi kaya nga sinabi namin, hindi mo kinakailangan talikuran nga yung showbiz kung gusto mo magsilbi sa ibang... Yung mission mo, di ba? May mission Tayong ka malaya, naman. you know? Yes. Malaya tayong binigyan ng Panginoon ng That's right. free will. Yes. You can do anything as long as it's not bad. It's not bad. It's an evil. Sa puso ko, alam ko wala akong ginagawang masa. But in front of their face, sa kanilang belief, I am actually parang pinibreak ko yung rule nila. So, what should I do? Mula sa pagiging singer, si Mystica ay naging faith healer. Ito ay nangyari mula ng talikuran niya ang showbiz at naging alagad ng simbahan. Sa kabila ng kanyang pagiging sugo at manggagamot, may mga nagsasabing sayang ang kanyang nasimulan sa showbiz, kaya dapat lang na siya ay bumalik dito. Bago magdesisyon ang kapatid nating si Mystica, pakinggan muna natin ang final advice ng ating konsyensya ng bayan para sa kanya. Attorney Ben Acosta. Kay Ruby Rose, ang nakikita ko rito ay base na rin sa iyong mga naging deklarasyon, ay nagkakaroon ng struggle dun sa faith mo at saka dun sa profession mo bilang ikaw ay isang artista. Ang masasabi ko lang ay mukhang they can go hand in hand. Ibig ko lang sabihin ay hindi magiging sagabal ang isang profesyon sa pananampalataya natin sa Diyos. Dahil isang kalayaan yan eh. At maging ang ating saligang batas ay ginagarantihan yan. Yung freedom of religion. So sa iyong pagdidesisyon ngayon, kung ikaw ay babalik sa pag-aartista, isang marangal na trabaho, wala akong nakikitang magiging contradiction yon doon sa iyong pananampalataya. Iyon ang aking pananaw. Salamat po, Attorney Doctora. Ang isang taong may mabuting hangarin, alam niyo kumisan kahit alam niyong siguradong-sigurado na, kailangan pa rin ng assurance eh. Kaya kumisan, kahit na eto na, gusto ko na to, nagkakaroon pa rin ako ng pagdududa sa sarili ko. Pero kung iyon ay ikabubuti mo, yun ang ikakaayos mo bilang isang mabuting tao, walang hahadlang yan. So sana, maging maingat tayo. Maging mataas sana mas intense sana ang ating pananampalataya. Kasi kung maging intense ang ating faith sa ating Panginoon, hindi tayo kahit kailan madadaya. Yun lang po. Salamat, Doctora. Father. Alam po natin sa bisa ng tubig at ng Espiritu Santo, alam natin sa binyag, ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng maraming kaloob. Isa rito ay ang pananampalataya, at pangalawa yung tinatawag nating kapangyarihan na magpagaling. Kaloob yan sa atin na hindi po mababawi sa atin ng Diyos dahil tinanggap natin yan sa bisa ng ating pagbibinyag. Pero, tanungin mo ako, bakit ako narito? Pinagbawalan ba ako ng aking obispo na narito ako sa Face the People? Nasa showbiz si Father. O, hindi naman ako pinagbawalan. Bakit alam nila? Nakikita nila, napakarami mga pare, napakarami pong mga obispo, nakakilala ko.
na binibigyan po ako, pinupush po ako, in-encourage na ako. Sige, Sunny. Sige, nandiyan ka. Dahil po, kung doon ka sa simbahan, you are just preaching on the pulpit. Pero dito po, sa Face the People, you are preaching to the whole world. So, ibig sabihin, ang mission mo hindi lamang doon sa simbahan nyo, kundi ginagawa mo ang showbiz bilang yung simbahan. So, ako sang-ayon sa iyo na hindi po magiging sagabal ang iyong pagmimisyon sa simbahan nyo at yung showbiz. Because ang misyon mission mo sa Robbie Rose is a vocation, is a calling, tawag ng Diyos. Siguro ako sangayon po ako dahil itong ginagawa natin na we are bringing the word of God to people. So siguro pwede nyo maibigay ang salita ng Diyos at yung kapangyarihan at ang kaloob ng Diyos doon sa showbiz. So sige, approve po ako sa iyo. Hey, thank you, Father. Father, I love it, Father. Siguro short lang, no? Parang kasi agree na ako sa sinabi ni Father, tsaka ni Doktora, tsaka ni Attorney. Parang, be a representation of your faith. So, ibig sabihin, dahil nga ganun kalaki ang iyong pananalig, edi, i-represent mo na siya. Ay, what better podium or venue but show business. Diba? Teach by example how you live your life. Diyos ko, laki-laki ng showbiz. We always have room for Mystica. Ay, hindi na kita tatawagin Ruby Rose. Mystica pa rin. Mystica na. Babalik ko na sa Mystica dahil alam ko na kung ito, I'm sure, mahal mo din naman ang trabahong ito, hindi ba? What do you think, Kit? Yeah. What I think is this. Masaya lang ako kasi maganda yung takbo ng usapan. No? Alam mo, Mystica, sa paghahanap ng ating meaning sa buhay o spiritual enlightenment, may kanya-kanya tayong paraan. Hindi lang ikaw yung ganyan nakakilala ko na kinailangan i-give up ang lahat ng material na bagay para ma-experience nila how to live a simple life and how to be poor. Literally poor. So, ang ibig ko na sabihin, siguro ganun ang motivation mo. Kaya, di ba, tinalikuran mo ang fame, tinalikuran mo yung lahat ng paghanga ng tao, yung mga fans. Mahirap talikuran yung gano'n para ma-experience mo paano magluto ng pansit, paano magtanim ng gulay, to humble yourself. Yes. Minsan kailangan natin talaga yun, Jerry. Para ma-realize natin what is truly essential. Yes, di ba? So yun, na-experience mo na ngayon. Ngayon, na-experience mo na siya, pwede kang bumalik dito sa media. Ano mo, ikaw ang maging susi, tulay, at lahat ng gusto mo itawag to na ikaw ang messenger ni Lord, di ba? Para mapaalala sa mga taong nasa showbiz na huwag tayo makalimot sa Diyos dahil ikaw naranasan mo kung paano maging yung walang-wala. Di ba? So, Mystica, welcome back to showbiz. Yan ang masasabi ko. Ayan, alamin na natin ang huling opinion ng ating taong bayan tungkol sa problema ni Mystica. Dapat na ba niyang talikuran ang showbiz para maging ganap na sugo at manggagamot? Oo o hindi, gamit ang inyong vote pads. I-press lang po ang A kung oo or B kung hindi na. Taong bayan, vote na. At ang final opinion ng ating taong bayan dito sa studio ay... Diba? 82% Mystica nagsabing huwag mong talikuran ng showbiz. 82% at 18% ay nagsabing talikuran mo ng showbiz. 18%. 82, mas marami, lamang na lamang. Ito naman ang resulta ng ating online opinion meter. Mystica, narinig mo na ang opinion naming lahat, ang aming pagmamalasakit. Oras na para malaman naman namin ang iyong final na desisyon. Susundin mo ba ang final opinion ng taong bayan, Mystica? It's time to face the people. Para sa akin po,
malaking bagay na nagkaroon po tayo ng mga konsensya ng bayan. Dahil matagal ko na po talagang kailangan na meron din po akong kakampi para ma-announce sa buong Pilipinas o kaya throughout the world na ang ginagawa ko po ay trabaho lang sa showbiz. I invented Mystica because I know at that time na pagbalik ko po sa showbiz, hindi na po ako pwedeng maging isang teenager na katulad ginagawa ng iba. I had to be me. I had to create my own identity. Otherwise, alam niyo naman po, napakahirap maging artista. Ang totoong pagkatao po, hindi nasa labas. Hindi nasa labas na kaanyuan. Nandito sa puso. Gusto ko pong yun ang makita ng lahat. Hindi yung nag-i-split lang. And through my power and through my talent, alam ko na deep inside me, ang talent ko po ang naging wealth ko. Taas mo ko pong sasabihin na, through the help of you, Mommy, my husband, my sister, at kayo na rin po mismo nagsabi na walang masama kong pagsabayan. Babalik po ako sa show. Okay! Si Mystica ay babalik. Alam mo, Mystica, na miss namin ang iyong split. Kaya mo ba? Kaya mo ba ang split? Yes, I will do, provide that you will both do it also. Nakapalda ako! Jelly! Nakapalda ako today. Ligtas ako, ligtas. Eto po mga kaibigan, total alam na nilang lahat kung paano ko mag-split. Eto na. Let's give a warm applause to our new split queen! Ay, ako talaga? Ikaw muna, Mystica. Kagayahin kita. Ito ba ito? Ito. Saan ba? Dito na lang. Okay. Dito na lang. Buti na lang, nakapalda ako. Natensa. Ayan na. Diyos ko po, Lord. Ay, ang galing! May practice pa ba to? Wala na. Pants ko. Nagpa-practice mo pa ba yan o hindi na? Ang galing mo si Mystica. Ilan taon si Mystica? Kaya. Sabi mo, Mystica, you are 40? I am 40 Kita Mai? Ang graceful, di ba? Talaga kaya? At lagi nakapantalon niya. At nabalot. Thank you, Mystica! Teka. Sandali. Pero kung ng confession sa 14. Sabi, ang confession sa 14. 7:30. Hindi ko alam kung paano gawin Step by step. Gawin na lang po yung half split, which is like this. Di ba nga, split ba? Papulit yung pants ko. Ayun. Kayang-kaya mo yan, Jen. Leggings ke. Okay. Okay. Buti nila nakapalda ako. Thank you. Bakit na platform ang shoes ko? Paano ba yun ulit? Sabay tayo. Hindi ko talaga yan. Okay. Luhod. Luhod. Diyos ko, nanguluhod. Ayun, stretch yung kanan, Jels, yung kanan. Kanan, ganon. Ganon. Ayun. Yan? Ayan na. Ayan. Baba. Baba na konti. Baka na maniwala sa atin dito, Tintin. Yes, I love it. Replay. Hindi na Lord. Alam mo, you know how I did it? It was because of my faith. Alright! Sige, Tin. Salamat, Mystica, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin. Salamat. At salamat din syempre sa ating konsensya ng bayan, Attorney Bella Costa, Dr. Camille Garcia, ang showbiz na si Father Sonny Merida, ang ating mahal na konsensya ng bayan. At syempre maraming salamat sa ating taong bayan. Maraming salamat. Okay, split! Kayo naman! At alam mo, ikaw naisahan mo ako doon, pero huwag kang mag-alala. Darating ang araw, babalikan kita. Lagi na ako nakapalda. At gusto maging taong bayan dito po sa studio,
Nakukontakin lamang po ang mga numero nakikita nyo ngayon sa inyong mga TV screen. Ayan, lagi nyo lang po tatandaan, hindi po kayo nag-iisa sa inyong mga problema. Tutulungan kayo ng taong bayan. Ako po si Tintin Babaw. Ito po ang programang kaagapay nyo sa pagbabagong buhay. At ako naman po si Jelly de Belen sa Taong Bayan.